Nasisikipan ako dito. Nakapatong dito yung laptop tsaka yung printer. So naisip ko, mas magluwag siyang tingnan, mas maayos. Try ko na i-assemble to. Kasi yung laptop, pag nagse-xerox ako dito, kailangan ko pang itaas yung laptop. So, ito yung naisip kong paraan. So, maganda ma-assemble ko na to. Tagal na kasi ito. Hindi ko lang naisipan. Saan? Yung mga laman. Yan. Ito yung sa manual. Ganito yung mag-i-itsura na. So, ilabas muna natin. Ito yung mga laman. Ito paborito ko yung red yung ganito. Mabango yun. Yan. So, yan lang. Okay. Naralan na natin. Sa manual. Dapat na mahabang tornilyo. Tsaka dalawa nito. Isa nito. Hindi ka nakatutok dito sa may. Hanggang mga natin ito. May 2, 4, 6, 8, 8. Dito siya ilalagay. Ano natin siya. Hindi mataga. Ito. Liwalog nitong maliit na ito. Nalagay na natin itong board. Ito na yung final touch. Yan. So, pwede dito yung printer. Dito yung laptop. O baliktad. Depende sa sukat ng printer. Tara, ayusin na natin. Yan, bali ang ginawa ko, yung printer ang nasa baba at yung laptop yung nasa taas. Kasi yung laptop naman kasi nakakonekta lang ito dito eh. Dito kasi sa printer may kumbaga binabaliktad ko yung bond paper para i-print. So para hindi ako patayo-tayo, dito ko na lang siya nilagay sa baba. So mapansin mo dito sa ilalim, may space pa siya. Yan, pwede siyang paglagyan ng keyboard or mouse. Diba? Ganyan siya. So, dating setup pa rin, mas kondang, mas organized. Yan.
Kasi sobrang taas ng printer eh. Mas mababa ng konti sana to. Mas magandang tingnan. Hanggang dito man lang siya. Sobrang taas eh. So yun lang. Mas okay siya. Kaysa doon sa nakapatong yung printer. Yung laptop sa printer. Tsaka maganda nito. Pag magsa-xerox ka. Yan. Walang sagabal eh. Walang nakapatong na print na laptop. Yan. Sakto lang yung taas pala niya. Para pag magsa-xerox ka. Kasi ito, wala namang gamitin dito eh. Nakakonekta naman siya sa monitor. Kaya ayos lang. So yun lang. Share ko lang. Bye-bye.